yun. So, ito na yung solving natin para sa particular solution. So, kung napanood nyo yung last video, in-introduce ko na doon yung ibig sabihin ng, ano ba yung nangyayari sa particular solution? So, yun. Magulat kayo, puro general solution lang din to. Tapos nadagdagan lang ng konting kaartihan, yun na yung particular solution. So, try natin siyang sagutan. So, meron tayong binigay dito na dy over dx is equal to y multiplied by tan x. So, sabi ko sa inyo guys, kapag trigo, bonus yan. So, try natin. Makikita natin, si dx, nandito siya sa ilalim. Bawal nga yun, di ba? Kailangan natin i-establish na si dy and dx laging nasa taas. So, iangat natin ngayon si dx sa kabila. So, magkakaroon tayo ng dy is equal to y tan x dx. Okay, so parang onting ayos na lang, mahihiwalay na natin yung dalawang variable. So, si y, since, tama nyo guys, nasa multiplication naman silang lahat, so pwede tayong cross multiply o padaanin natin sa cross. So, ibababa ko na lang dito si y. No? So, magkakaroon tayo ng dy over y is equal to tan x dx. Ngayon, solve natin yung general solution niya. So, integral na natin yan. Since ang unang process sa particular solution ay kunin mo yung general solution. So, ano ba ang derivatives o integral nito? So, para dyan sa part na yan, gagawin ko po lang muna yung part na yan guys ha. So, let u mo ngayon si y and yung du mo, derivatives lang yan ni dy. So, makikita natin, gumamit ulit tayo ng formula. So, ang formula yung gagamitin natin dyan ay integral ni du over u equals ln u plus c. So, yan siya guys. So, palitan natin ngayon tong part na to. So, magkakaroon na tayo dyan ng integral ni du over u equals, ang integral ni tan x dx po ay kailangan nyo lang siyang kabisaduhin. So, ang integral ni tan x dx ay equal sa ln secant x plus c. So, di ba basic guys? Wala na kami masyadong gagawin kapag ganyan. So, since x naman yan, automatic lalabas na agad yung ito, no? So, sorry guys, tan u, du yan dapat. So, tan u, du, pag niletyo mo naman si x dyan, du niya agad ay dx. So, kahit i-shortcut mo na, diretso ka na agad dito. Kapag wala namang single variable lang yan, so wala namang number or what, diretso nyo na. So, yan. So, magiging integral na ngayon yan, guys, ni tan u du. Since niletso natin to, and si dx, equal siya kay du. Since pag ninerivatives natin tong u equals x, lalabas ay du is equal to dx. So, yan na. So, palitan na natin lahat. So, itong du over u, magiging ln yan. Ln u. So, ang u natin ay y para dyan. So, ln y is equal to, sa tan u du natin ay ln secant x plus c. So, meron tayong ln. So, kailangan natin tanggalin yung ln. So, paano yan? Ilipat natin ngayon to sa kabila. So, magkakaroon tayo ng ln y minus ln secant x equals c. So, kung ganyan guys, apply natin ulit yung natural logarithms na ito. Since meron tayong ln y minus ln secant x, dito siya babagsak sa pangalawa. So, pwede natin palitan yan ng ganito. So, kung ano nga yung negative, yun yung denominator. So, magkakaroon tayo ngayon dyan ng ln y over secant x equals c. So, i-erase natin ngayon sila lahat sa e, since yun nga po yung tinuro ko sa inyo na para ma-cancel si ln. So, cancel, magkakaroon tayo ng y over secant x equals c. So, ayan na yun. Kaso nga lang nga ang pinapahanap sa atin ay particular solution. Meron tayong c.
So, hanapin muna natin yung value ni C. So, may binigay sa atin dito na parang equation, no? So, kapag ganyan, tas sinabi, find the particular solution, so, ganito yan. I-extract mo ngayon dito sa binigay na ito, yung value ni x and y. So, tandaan nyo, yung nasa loob ng parenthesis na yan, laging value yan ni x. And ito naman ay laging value ni y. So, kung sa matotal, ang value ni x ay equal sa 0, ang value naman ni y ay equal sa 2. So, meron na tayong ganyang value. So, copy ko yan, paste ko dito. Para makuha po kasi natin ang particular solution, kapag nakuha na natin ang general solution, isa-substitute natin yung na-extract nating value ng x and y dito sa binigay na equation para makuha natin yung value ni C. Okay? So, gawin natin yon. So, bago yan, kailangan gawin muna natin tong cosine. Since hindi po natin siya pwedeng gawing salpakan natin yan agad ng 0 kung hindi natin alam kung ano yung lalabas doon. Since meron tayo guys yung unit circle. Okay? So, ayan, yung mga ganun, knowledge na yun, send ko rin sa inyo yung video nun nung sa unit circle. So, kailangan aralin nyo yung trigo. Ngayon, yung picture do sa lecture ko, nandun lang yun. Yung para dun sa unit circle, yung pinicturean ni Kaiser. So, yan. So, ngayon, y is equal to c secant x. So, yan. I-ayos natin ngayon. Secant x, no? Sa trigo identity, secant x is equal to 1 over cosine x. So, trigo identity siya. So, palitan na natin. So, y is equal to c over cosine x. Angat ko ulit doon, kabila, magiging y cosine x is equal to c. So, meron na tayong ganyan. Okay? So, multiply daw natin or substitute daw natin yung mga value ng variables. So, 2 is para kay y and si cosine naman, yung x doon ay 0 is equal to c. So, sa unit circle, may unit circle tayo, nandito tayo sa part ng 0 degrees. Sa 0 degrees, meron tayong 1, coordinates na 1 at 0. So, tandaan nyo lagi, si cosine ay ka. Si sine naman ay so. Ngayon, ito ibig sabihin yan ay adjacent. Yung isa naman ay opposite. Ngayon, kapag cosine, so may coordinates kasi tayo dyan sa unit circle na yan. Paikot, pa-cross. Diba? Kung matatandaan nyo. So, nasa 0 degrees tayo. Ibig sabihin nito 0 degrees eh. So, meron kang 1 at 0 dyan. So, si cosine, laging yung unang term yung values niya. Ayusin lang natin. So, sa unit circle, meron ka ditong 0, 1, negative 1, 0, 0, negative 1. So, dito yung tayo sa 0 degrees. Ito yung 0 degrees eh. 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees. So, dito tayo sa 0 degrees. So, kapag cosine, yung first term lagi yung kinukuha nating values niya. So, 1. Kapag naman sine, yung second term lagi dito sa mga to, yung gagamitin mong value. So, ito lang, kahit ito lang tandaan mo. So, yan na. Pero pag sa CFE naman, may calculator na rin. I-input nyo na lang sa calc yan kung saan lalabas. So, magiging 2 multiplied by 1 is equal to C. Therefore, 2 times 1, so C is equal to 2. Nakuha na natin yung value ni C gamit yung unit circle. So, magsisend ako sa inyo ng video sa YouTube ng concept ng unit circle para mapanood nyo rin. So, nandun siya. So, meron na tayong value ni C na 2. So, balik tayo ngayon dito sa kanyang final equation. Ito. Therefore, ang particular solution natin ay equal sa y cosine x
equals sa value ni C na 2. So, ito na yung final answer natin. Ito na yung final answer natin para sa particular solution dito. So, yan siya. So, pwede rin na ito na yung gagamitin nyo. Kung wala dito yung choice, sa choices tong y cosine x, pwedeng ito. Pwedeng y, y is equal to 2 secant x. So, pwedeng ito yung maging sagot nyo rin. So, yun na yun. So, next example natin ay ito. Ngayon, copy ko lang. So, ang gawin nyo na lang guys, post nyo yung video at saka nyo sagutan para tuloy-tuloy lang din to. Ising ko lang natin to. Okay, so hindi na pupunta doon. O yan, para sa ating example number 2. So, kunin mo natin ngayon, automatic yung general solution natin. So, para sa general solution natin, tingnan natin to. Meron tayong y prime equals 2t multiplied by 25 minus y. Alam natin na si y prime ay y prime is equal to dy over dx. Okay? So, kung dy over dx yan, ito gawin natin. Palitan natin yun. Automatic yun, guys. So, dy over dx equals 2t 25 minus y. So, magkakaroon tayo ngayon kasi dyan ng anomalya. Kung makikita nyo, erroneous siya. Kasi hindi mo siya masasagutan at magkaiba kayo ng variable. So, paano yun? Paano yun? So, ito yun guys. Itong di na tayo magiging dy over dx. Kumbaga, understood na natin na yan ay dt. Magiging dy over dt. Since, ang variable na nandito lang ay t tapos y. So, therefore, yung y prime mo ngayon, kung alam natin, lagi naman nasa taas si dy, edi yung dx dito muna, palitan muna natin ng dt para magamit natin or ma-derivatives natin to. So, yun po yung concept ni y prime. So, pwede nating palitan yung kanyang mga letters. Walang kaso doon. Walang mali doon. So, pagsamahin natin yung magkakamuka. Iangat ko ngayon to si dt since bawal siya dyan. Di ba? Lapat lagi nasa taas. So, dy is equal to 2t 25 minus y dt. Ibaba ko ngayon tong 25 minus y sa kabila since bawal siya dyan. Hindi naman siya belong dyan at hindi niya kamukha yung mga variable dyan. So, dy over 25 minus y is equal to 2t dt. Pwede na ngayon tayong mag-integral pag ganyan, pag magkakasama yung magkakamukha. So, tandaan nyo lang yung concept ko para sa natural logarithms. So, paano yun? Meron ulit tayong dy at yung yun niya nasa ilalim. So, gamitin natin to. So, let yun na natin si 25y. Yung 25 minus y. So, 25 minus y. Yung yun natin. And sa du natin, kunin lang natin yan. So, cancel tong 25. So, magkakaroon ng negative 1 dy. So, nakuha na natin, guys. So, ilipat ko lang ngayon yung negative sa kabila. So, negative du is equal to dy para ma-substitute natin dito. Para maiba natin. Kasi magkakaroon na ngayon tayo dyan ng dy over u. Eh, di ba nga,
meron naman na tayong value ni dy which is equal daw kay negative du, palitan na lang natin. So, negative du equals, so ito, normal integral yan. So, anong gagamitin natin formula ulit? Tandaan nyo, xn dx is equal to xn plus 1 over n plus 1. So, yan pala yung gagamitin natin formula. So, ilabas muna natin ngayon si 2 and salpakan natin ng formula si t dt. So, magiging t, multiply ng t, sorry, nagloloko yung ano. T 1 plus 1 over 1 plus 1, since may invisible na 1 tayo sa exponent niya, siya yung n natin doon. So, magiging plus c. So, salpakan na natin to guys muna. Since nakuha naman na natin yung kamukha niya, ito na agad tayo dyan. So, ganun-ganun yung pag-solve yun guys, talon-talon. Kailangan, pag naayos nyo na lahat ng formula pa ganun, simula ko ulit sa paganto para naman i-finalize yung mga sagot mo. Ganun lagi gawin niya. So, labas ko si negative, maglagay ako ng ln. So, yung u ko doon, di ba po, ay ito. So, 25 minus y equals, so 1 plus 1 ay 2. So, 2 multiplied by t squared over 2 plus c. So, di ba guys, makakancel tong 2 na yan since magkamuka? Then, magkakaroon ka ng final answer na negative ln 25 minus y equals t squared plus c. So, ito na yung final answer natin para dyan. So, paulit-ulit yung formula. Kung nakapapansin niyo yung mga formulang laging ginagamit, ito laging ginagamit natin. So, ganun siya. So, final answer niyan para sa GS. Pero ang hinahanap natin dito ay particular solution. So, balik tayo dito. May in-extract ulit o may binigay sa ating equation. So, alam na natin si 0 ay x. At si y naman ay 2. O ngayon, yung value na yan, salpak natin dito sa GS. Sa lahat ng variable na nando sa GS natin. Para makuha natin yung value ni C. No? So, salpakan natin. So, negative ln 25 minus 2 equals, so yung x mo guys, gawin mo siyang t. Understood na yun. Kung meron kang y, t na yan. So, t is 0 squared plus c. So, kapag ganyan, no? May value yan, yung ln something na yan. Pero, yung mga ganito naman, yung gantong tanungan, pag pwede na kayo mag-calculate, lalabas to yung may mga ln na ganyan. Pero for the meantime, kahit lagay nyo na lang ln something lang. O kunyari, ganyan, di mo naman makakalculate yung ln to, hindi mo may isip yan. So, magiging negative ln 23 equal c. So, ito na lang muna ilagay nyo para kay c natin. Para hindi na kayo mag-calculate. So, ang particular solution talaga natin ay negative ln 25 minus y. So, lipat ko na rin tong t squared sa kabila. So, negative t squared. So, lipat ko na rin yung c sa kabila. So, positive c yan. So, ito lipat ko na rin doon. So, positive c equals 0. So, lipat ko ulit na lang sila. So, multiply ko na sila. Ay, sorry guys. Pwede na yan. Pero, since naka-negative kasi ito lahat, no? Parang ang pangit tignan, di ba? So, lipat ko na siya sa kabila lahat para maging positive. So, positive ln 25 minus y plus t squared. So, minus, ito na, yung value ni c. Negative ln 23 equals 0. Para lang maging positive lahat. So, tama na rin to guys. Tapos, salpakan nyo lang siya ng value ni c neto. Yun na yung sagot. So, yun siya kapag bawal mag-calculator. Pero kung kunyari, meron naman na kayong calculator, salpakan nyo na lang siya ng value na ang mangyayari po is
ito mismo ay isosolve nyo. Ganyan. So, same lang din naman ang lalabas yan. Pero try ko nga isipan. Wait lang, titignan ko mabuti kung pwede na siyang i-extra ka. Ay, oo. Sige, try natin to. So, meron pa tayong isang way, boy. So, ang isang way natin dyan, tatanggalin natin yung loan. Try natin tanggalin. So, ibahin ko na lang yung kulay, no? So, may GS ka daw na loan, 25 minus y equals t squared plus c. So, mangyayari dyan, try natin, or pwede pala, na gawin natin, erase natin sila lahat sa e. Di ba yun nga yung pag-cancel ng loan? So, try nga natin. Tanggalin natin yan. So, ito, naturo ko sa inyo kung paano mangyayari pag ganyan. So, negative 25 minus y is equal to e t raised to 2 o t squared. So, magiging multiplication na siya sa c, di ba? Kasi naka-plus ka dyan. Mawawala yan kapag ka nag-e raised to c ka. Ito nakuha pala natin. Pwedeng maging GS to. Tama. Ngayon, salpakan ulit natin siya ng value ni x or ni t tapos ni y. So, kunin natin ngayon yung PS ulit niyan. PS 2.0. So, pwedeng ito yung gamitin yung method. Negative 25 minus, yung y nga natin po ay 2. So, 2 equals e raised to 0, yung t natin, squared plus c. O, di ba? Anything raised to 0, o, di ba? 0 rin naman yan pag pinag-multiply mo. O, anything raised to 0 ay 1. So, magkakaroon ka dyan ng negative. Ito ay magiging negative 23 equals 1 plus c. So, pag nilipat ko ngayon to sa kabila, ilan kaya ang magiging sagot? So, ang magiging sagot natin pag nilipat ko to doon ay ito. Tama ba? C is equal to magiging negative 24. Okay? So, yan. Ay, wait lang guys. Tama, pati ako nalito na. Guys, di pala plus C yan. Multiply lang yan ng C natin. Nakamultiply yan sa C. Okay, so ganyan ang mangyayari. So, apply na lang siguro natin dito yung germ dust. Since naka-group naman to, yung part na to, distribute na lang muna natin yung negative sign. To, bago natin i-minus. Then, magkakaroon ka ngayon dyan ng ilan nga ni? So, negative 25 plus 2 equals 1 na yan. Multiply by C. So, negative 23 equals C. So, para lang makita nyo yung nangyari. Tama naman yung kanina. Para lang makita nyo yung pinakatamang nangyari. So, yan. Negative 23. So, pansinin nyo, negative 23 rin dito something. So, tama lang din. Then, salpak nyo na siya guys dito. So, final answer nyo sa PS ay, ito yung final answer Final answer na pwede rin is negative 25 minus y et squared multiply by negative 23. So, ito na yung final answer nyo. Pwedeng gawin para dito sa ating particular solution kineme. Okay? So, eto guys, bigay ko na to sa inyo. Sagutan niyo yan. So, madali lang naman niyang sagutan. Ang magiging general solution nyo dyan, no? Kapag inano ko sa inyo, ln y, yun yung magiging general solution yan, equals 3x plus c. So, yan yung magiging general solution nyo. So, kailangan palabasan nyo yan. Solve nyo siya na mapapalabas nyo to, tapos applyan nyo ng
particular solution. So, dito tayo sa mga mahihirap. So, tulad nitong IBP na yan. Okay? So, next tayo. Example number... So, feeling ko number 4 muna tayo. Example number 4 muna tayo. Ay, 5. Example number 5 muna tayo. Madugo yung example number 4 na yan. Nakakalito. So, copy natin. So, yan. Sample number 4. Ay, number 5 muna. So, mayroon na tayong nireading answer dyan kung ano yung dapat natin mapalabas. So, meron na tayong values. Makikita naman natin na meron lang tayong y at meron tayong mga x na variable. So, makikita mo rin na establish na yung dx at dy natin na nasa taas sila. So, tama na. Ang ibababa na lang natin guys, itong y papunta doon at itong part na to papunta dito para mapagsama yung magkakamuka. Okay. So, dali. So, e2x dx over 4 plus e2x. Tingnan natin kung kaya natin sagutan ha. Ito yung mga hard mode eh. God mode yung mga ganitong tanungan eh. dy over y. So, integral na yan. Integral. So, try natin siyang sagutan kung kaya natin sagutan. So, dapat mapalabas natin ito. So, try nga natin mag-let you. Let you natin ngayon si 4 plus e2x. Ngayon, kung ile-let you natin yan, magkakaroon tayo ngayon ng du na ito, di-derivatives natin. So, ang derivatives niyan, may formula tayo sa derivatives niyan na eu, nagloloko yung pen, eu du over dx. So, derivatives niyan, ganyan. So, eu, kopyahin mo na agad, eu. So, e2x. So, du over dx mo is yung derivatives ng 2x. Eh, ano ba yun? Eh, di ba 2 lang? So, multiply ka na agad na lang ng 2. Tapos, maglalagay ka ulit dyan ng dx. So, ganun siya, nakakalito. So, basta guys, tandaan nyo lang naman, pagtas mo mag-derivatives dito sa part ng du kineming ganyan, di ba kanina pa natin ginagawa, nag-add lang tayo ng dx dyan, depende kung ano yung variable na ginagamit natin. Kung y yan, edi dy dagdag mo. Ganun lang. O makikita mo, napalabas natin to. O, ayusin ko lang. So, du is equal to 2 multiply by e2x dx. Kung ibababa ko yung 2 dito, magkakaroon tayo ngayon ng du over 2 e2x dx. O makita nyo guys, napalabas natin. May butal ba? Walang butal, so pwede natin yang gamitin. Therefore, magkakaroon tayo ngayon dyan ng e2x dx, or ito, palitan na natin siya ng du over 2. So, du over 2 over u. Okay? Equals, letyo mo lang tong y. So, gawin ko na lang pula guys. Letyo ko yung y. And du ko yung dy. So, ano yung gagamitin natin formula sa both na na-solve natin na dito? Eh, ito lang yun, no? Yung ginagamit natin kanina pa. Yan, puro ganyan. So, palabasin natin. So, ito nag-letyo na tayo yan and du. Ito. So, palitan na natin sila. So, paano natin ito magiging kamuka na ito? Sorry. Ito. Ilabas natin ngayon yung 1/2 doon sa du over 2 na yan. So, 1/2
So, 1 half magiging integral ng du over 2 equals du over u. Sorry guys, hindi to yan u yan. So, parang yung 1 half mo dito, iginilid mo lang talaga doon. Tinanggal mo muna, sinantabi mo lang. Pero same lang yan ng value, yung ganyan. So, magkakaroon na tayo ngayon dyan ng 1 half. So, salpak na natin, gawin natin ln u lahat. Ln u, ano yung u natin dito sa part na to? Di ba ito? 4 plus e 2x. So, palitan natin ngayon to ng 4 plus e 2x. So, equals ln. So, pag ganyan, automatically, ito na yan sa part na yan. So, ln y lang kabod. Ln y. Ln y plus c. Okay, guys. So, after nyan, hindi pa yan yung final answer natin. Kailangan maging ganito. So, try nga natin siyang gawing ganyan nga ni. Kaya natin kung paano ang atake natin dyan. So, ngayon, si 2, pwede ko siyang ilipat sa kabila, guys. Pwede ko itong iangat. Kasi, pag inayos ko yan, magiging ln 4 plus e2x over 2 talaga yan. Equals ln y plus c. Di ba pwede ko yung iangat doon since naka-cross multiply ka? O, burahin ko na ngayon yan. Tapos, iangat ko ngayon dito. Lang Iangat ko ngayon dito. Ngayon, pag dinistribute ko ngayon yan dito isa-isa, magkakaroon ngayon tayo ngayon ng 4 plus e2x equals, so magiging 2 ln y. Di ba guys, bawal naman magkaroon ng 2c plus 2c, so plus c na lang ulit yan. So eto guys, babalik tayo ngayon sa natural logarithms natin, properties. Nakita mo na yung n mo dito, sa tabi ng ln, pwede mo siyang iangat papunta dito sa exponent ni a. So, kung nandito tayo sa sinosolve natin ngayon, yung 2 pala na to, yan, yung 2 na yan, pwede mong iangat, dalin mo dito as squared na kay y. So, gawin natin yan. So, magiging ln 4 plus e2x equals y squared plus c. Ay, sorry, nawala na yung ln y squared plus c. Lolo ko yung tablet, guys. Yan. So, after nyan, gawin natin, ilipat natin ngayon si y squared din sa kabila. So, magkakaroon ka ng ln 4 plus e2x minus ln y squared equals c. So, applyan ulit natin siya ng logarithms na ito, yung may minus naman. Ito. Diba? Sabi sa inyo, gamit na gamit lahat yan. So, a over b. Yun lang din yun, yung ginagamit natin kanina. Dapat, natatandaan nyo na siya, guys. So, ln, magiging 4 plus e2x over y squared equals to c. So, e mo lang yan, di ba? Para pag-cancel, naturo sa inyo ni ma'am. Cancel, cancel. Magkakaroon ka ngayon ng 4 plus e 2x over y squared. Oh my God. Y squared equals c. So, napalabas na ba natin? So, check natin. So, lipat natin ngayon si y squared sa taas since kailangan nga mapalabas natin yon. Ito yung part na yan. So, kung final answer natin, iangat lang natin si y doon kasi cross multiply.
So, 4 plus e2x is equal to y squared c. Ngayon, yung c squared, nagtataka kayo, ba't hindi c squared sagot mo? So guys, meron kasing anomalya sa DE. Yung ibang book, ginagawa nila, lone c lagi yung gamit nila. So, di ba pag dinistribute mo yan, dito, pwedeng 2 lone c magiging squared dito. So, which is, sa atin, tinuturo naman sa atin, bawal na yon, gawin mo na lang c. So, depende yon. So, wala namang kaso doon, guys. Since constant siya, pwede na yan, sin yan. So, the final answer will be this. 1, no? Tama yan, or itong may c squared. Yan. Hindi naman yan pwedeng pagsabayin sa, sa may, yung dalawang sagot na yan, hindi yan pwede pagsabayin sa multiple choice. Kasi nga, pares lang yan. Tama pa yan parehas. So, wag na natin kunin yung particular solution dito since wala naman atang binigay na values dito. Oh, wala. Walang binigay na values dito para kay particular solution. So, ganun siya kunin. Yan. Next one. Doon na tayo kay IBP. The last but not the least. Ito na yan. Ito yung mga mahihirap talagang tanong. Kaya huwag kayong mag-alala. Ito na yung level ng hirap na yan dito. Ito naman yung next example natin. Mahaba. Okay? Niitang ko na lang siya guys, no? Zoom nyo na lang pag titignan nyo. Lang, isin ko natin. Okay. So, pag ganito guys, so solve natin yan. So, sabi, pagsamahin mo yung magkakamuka, magkakasama na. Pansinin nyo naman, si dx, nandito na siya kay 1 plus ln x. 1 plus ln y, nandun na rin si dy natin. So, distribute na lang natin siya guys. Si dx and si dy. So, magkakaroon ngayon tayo dyan ng dx, dx plus ln x dx plus dy. So guys, hindi nyo masasagutan tong IBP na to hanggat hindi nyo pinapanood yung sinend kong mga video sa calculus and sa YouTube. So yan, magiging to naman ln y dy. So dapat din guys, alam nyo na kung paano yung ginagawang distribute. Yan yung pinaka-basic knowledge sa math. So yan yun. Hindi ni-distribute na isa-isa. So dapat alam nyo yan. So yan na yan. Ano yung atake natin dyan? So integral na natin silang lahat. Integral natin. Okay. So try natin siyang integral. Unang integral ng dx, di ba kakansilin natin yung ahas, tas yung d dyan. So, meron na agad tayong letter, x na sagot. So, plus, ito namang ln x dx. So, sa ln x dx, apply nyo yung ilate. So, IBP yun. O, ihuli natin sila. Unahin mo natin din tong integral ng dy. So, cancel ng ahas, tas yung d, magkakaroon ka ng plus y dito. Yan. So, meron na tayong natira ang dalawa. Tignan ln x dx at ln y dy. O, try natin siya. So, para muna sa ln x dx. So, pupulahin ko muna. To be continue na lang tong part na yan. Mamaya natin siya i-add. So, integral ng ln x dx. Loko boss. Dx. Yan. So, mag-iilate ka. Alam nyo naman, tinuro ko na yung ilate. Ibig sabihin yan, ilate.
Dapat alam niyo na rin to guys. So, IBP, lalagay ko yung formula, integral ni U, pangit sulat ko, U dB is equal to UB minus integral ni B B du. Okay? So, try natin yan. So, ano yung magiging U natin dyan? Meaning kasi ng I ay inverse, yung isa naman ay logarithm or ln, and yung isa naman ay algebra, isa naman trigo, isa naman exponential. Ln x po ay si ln. So, yan yung unang ililetyo natin since siya yung nauna. No? So, ln x is letyo natin. Ano kaya yung dB natin? So, kailangan din kasi natin ng dB doon. Yung dB natin dyan, yung natira, which is si dx. So, guys, nakita nyo naman yung formula. Kailangan natin ng du tapos ng b since meron tayong u at db. So, balikan nyo talaga yung IBP kung paano. So, du, i-derivatives lang natin para makuha natin yung du. So, magiging ln x, meron niyang formula na, sulat kayo formula guys ha. Ano ba pwede? Dito na lang sa ano. Formula ng ln sa integral ay derivatives ay ln u is equal to du over dx over u. So, alam natin yan. So, ano ba yung derivative ni x? 1. Ano yung, ano yan? X na ulit kasi yun nga yung u natin, si x naman. Kapag doon sa loob ng ln u. Okay guys? Okay, papalito ha. Next one naman ay yung dB natin. dB natin, kailangan natin magkaroon ng B. So, tinuro ko rin yan doon sa IBP. Kailangan, pag dB, integrate mo siya. So, integrate mo to, makancel yung D dyan. Ito, pag integrate mo, makancel yung D. Magkakaroon ka ng X. So, D, ang magiging sagot mo ay B is equal to X. So, integrate mo. Therefore, kompleto na yung IBP or ilate natin. So, sagot na dyan ay UB. O, una doon, no? UDB is equal to UB. Ito na yun. UDB is equal to UB. Wait lang, baba ko lang muna ito lahat. Yun, no? UDB is equal to UB, which is U natin ay ln X. Tapos, B, which is the X. Minus, integral daw ulit ng B du, which is X. Ano yung du natin, guys? 1 over X. So, dx. May kulang tayo dito, guys. Nag-derivatives tayo, so dapat maglalagay tayo ng dx dyan. So, makakancel yung makakancel. So, tingnan natin. So, kung i-ayos natin to, tanggalin muna natin to. Done naman na tayo dyan. Dito na lang natin. So, kung itutuloy natin yan, magiging equal yan sa, ilagay ko na dito sa harap, si x, para maganda tingnan. So, x, ln x. O, anong na ito? Makakancel to, magiging 1. So, pag nag-integrate ka, ito na lang ang matitira, dx at yung ahas. So, ang gagawin natin, parang kanina lang. So, cancel yung ahas, cancel si d. Matitira ay negative x. Okay, nakuha na natin. Boss, paano kaya yung sa ln y? Paano naman to? Sa integral ng ln y dy. So, try nyo siya guys. Kayo mag-try doon. But, at the same time, ito lang din yung sagot niyan. Ito lang din mismo. Papalitan mo lang ng variable. Gawin mo ng y. So, y ln
y minus y. Ito na yung sagot dyan. Ito na rin yung sagot dyan. So, sulat na natin yung final answer natin dito. So, the final answer is x plus y plus x ln x minus x plus y ln y minus y. Huwag kakalimutan ang plus c sa dulo, ngani. So, yun na yung pagiging final answer natin. So, kapag ka in-applyan mo na yan ng IBP. Okay, guys? So, yun lang.